Isang katanungan mula sa bansang Pilipinas sa isang US nasyonal. Ito ay patungkol sa West Philippine Sea. Ang tensyong nangyari ngayon sa ating karagatan. Ito ay isang napakadismayado nating marinig mula sa US nasyonal na dapat ikamulat ng ating mga kaisipan, lalong-lalo na sa mga loyalista at sa kultong dilawan na gustong makipagbakbakan sa China at sinuportahan nila ang kanilang mga idol na wala na sa tamang pag-iisip, lutang na. Kaya sa mga loyalista at mga dilawan o kultong dilawan, makinig kayo. Ito ay isang sampal sa katotohanan na gusto nyong pangarapin. Yes, good afternoon everyone. It's already 2:57 a.m. here in the Philippines. I am broadcasting to Suba, a freelance broadcaster. I am a co-host of late Witch Valdez with Itos Valdez in Radio Mindanao Network DZXL, ang ating katipunan show. My question goes to Mr. Scott Ritter. As a former UN weapons inspector and U.S. Marine intelligence officer, and actually to anyone else who wants to answer, a proxy war is being orchestrated in this part of the world, our country, the Philippines. Our country is actually being used by the U.S. in its intent of war against China. And according to geopolitical analysts, the Philippines will be the next Ukraine. The Philippine President Ferdinand Marcos Jr. has allowed additional 9 EDCA, or more appropriately 9 U.S. military bases all over the country. The armed forces of the Philippines seem to be following orders of U.S. counterparts. Drumbeats of war is being heard almost every day. Xenophobia is being propagated on mainstream media. Almost every week, there's an incident of Chinese Coast Guard that water cannons a Philippine vessel at the South China Sea. Do you think a false flag operation can happen here as tensions are getting worse? What do you propose for this to stop? Thank you. Well, thank you very much for the question. Just so you know, I have a little bit of background in the Philippines. In 1986, I was deployed there as a platoon commander to reinforce the Subic garrison after the fall of the Marcos regime. There was concern about the new People's Army, so I have a warm spot in my heart for the Philippines. Let's build upon what Colonel Wilkerson had said earlier. The United States is incapable of fighting a sustained conflict against a peer-level force. The United States cannot fight and engage China and win. We will not beat the Chinese. We cannot beat the Chinese, and we know this, and yet we're using the Philippines to create the conditions of potential conflict with the Chinese. Please understand that for the Filipino people, this is a recipe for disaster. You think America is your friend. So too did the Ukrainian people. They are dying hundreds of thousands. Friends don't let friends die in those quantities. The Ukrainians have been displaced by the tens of millions. Friends don't let friends have their cities destroyed in this manner. Friends don't let friends have families separated, have mothers and children destined to a life of refugee status in perpetual poverty. That's not how friends behave. America has never been the friend of the Ukrainians, and we are not the friends of the Filipinos. Insulto yun ah. We don't like you. Oh my God! If we did like you, we wouldn't be doing this to you. We are using you. You are a tool, nothing but a tool, and when the tool ceases to be useful, we will discard you. And discard you means usually after a war that devastates you. We are using you to gain some sort of momentary leverage over the Chinese. We will fail. We will fail. The Chinese will win, and you will be destroyed. End of story. O sa mga trolls dyan, what can you say? What is your opinion regarding this matter? Even Americans knows na very powerful itong mga Chinese. Gagawin lang tayong battleground ang bansang Pilipinas to win over Chinese. Kaya lahat ng sinasabi ni PRRD
ay tama. Makipag-deal na maayos para magkaroon tayo ng peace sa ating mga neighboring countries at walang gulo o war na mangyayari. Ownership of the West Philippine Sea is internationally recognized. However, both the United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, and the Arbiter Award in the case of Republic of the Philippines versus People's Republic of China recognize instances where another state may utilize the resources found within the coastal states exclusive economic zone, the arbiter ruling even states, the one that they are charging me for violating the Constitution. Siraw nga na yun? Suntukin lang kita dyan, buti ba? Dito, the arbitrary even states that the Philippines may enter into fishing agreements with other states, provided certain conditions and requisites in the UNCLOS are met. So yung aking sabi niya, let's go fish. Sabi ko, you have to, they've been there fishing since time immemorial. I think it was Adam who got the first lapu-lapu there. Let me assure you that national honor and territorial integrity shall be foremost in our mind. And we may take next steps in the smoldering controversy over the lines of arbiter ruling. The West Philippine Sea is ours. There is no ifs and buts. It is ours. But we have been acting along that legal truth and line. But we have to temper it with the times and the realities that we face. Ang dami pang sip-sip nun, ano? Hayaan na lang natin itong two giant country na mag-aaway dahil wala tayong panlaban sa kanila. Dahil puro kurap ang mga datihan nating opisyal kaya wala tayong mga war equipments. Magsisimula na sana ang kaunlaran ng ating bansa dahil nagkaroon tayo ng magaling na presidente na ito si Tatay Digong. But it's sad to say na 6 years is not enough for us Filipinos. Before, sinubukan niya itong Chacha. But syempre, yung mga previous na politicians na corrupt ay pumalag. Alam nyo na, gutom na sila. Pero nakita mo ang pag-uugali ni PRRD. Dahil pumalag ang kabilang kampo, nirespeto pa rin niya. Compared dito sa kasalukuyang namumuno na talagang pinipilit niya at binibili niya ang mga tao ngayon. At syempre no, ayaw natin matulad sa Ukraine. Kakahiwalay ang mga pamilya nila dahil sa gera. And sino ba naman ang tatanggap sa atin ng mga neighboring countries? Wala. Nagkanda leche-leche na ang pamumuhay natin. Hirap na nga tayo sa economic natin. Tapos ito pa ngayon, gera. So, saan tayo pupulutin yan? Kayo, agreed ba kayo sa pagdalaw ni Zelensky dito? Parang nangguguyo pa itong si Zelensky. Ayan, nakiusap sa kanya si Putin and matigas pa rin ang ulo. Nagmamatigas, may patawa-tawa pa siya. So ano ngayon? Ayaw niyang makipag-peace kay Putin. So, what happened to his country? Kawawa ang taong bayan. And now, paano niya aayusin ang bansa nila? Yan ang napala sa taong mga mayayabang. Para yata naghihintay lang itong si Zelensky ng mga donasyon galing sa iba't ibang bansa o nagpapayaman na lang ito sa mga donasyon. Kaya siguro binubulong niya ito kay kasalukuyang presidente natin. O, yayaman ka dyan, pare. Kaya ituloy mo yung gera sa China. Naku, talagang wag kayong pumayag kasi kawawa talaga tayo. And of course, ang mga mayayaman ay nakakalipad kaagad sila sa ibang bansa. Tayo, what will happen to us? Nga. At saan tayo pupulutin? Nga. So, isipin nyo yan. Huwag kayong pabugso-bugso. Yung mga dilawan dyan at mga pulangaw, ang yayabang magsalita.
Porque yung iba sa kanila ay may pera. Eh, how about yung mga taong nasa laylayan? And afterward, tutulungan ba tayo ng Amerika sa ginawa nilang panggagamit sa atin? Panibago na namang construction o infrastructure. So, hindi na talaga tayo uunlad niyan. Back to zero tayo. Napag-iwanan na tayo ng mga neighboring Asian countries natin. Tapos, gera na naman. At sulsul pa itong mga lutang na kulto, mga minions na mga pulangaw. Alam mo kung sino ang nanggugulo dyan sa West Philippine Sea ay yung dating pinakulong ni PRRD. Na alam nyo na kung sino yon. Kaya gusto niyang ibagsak si PRRD sa pamamagitan ng issue sa West Philippine Sea kasama si Trililing dyan. At ito pang si Dilimaw ang nanulsol kay BBM upang ipakulong ang mga allies ni Duterte. At isa na si Pastor Apollo Quibulot, si Bantag at si Tives. Kaya galit na galit siya sa mga ito. Lalo na syempre kay PRRD na nagpakulong sa kanya. Hindi niya matanggap-tanggap ang kanyang kasalanan. Maswerte lang siya ngayon kasi nakalaya siya sa pamamagitan ni Bangag. Na todo sip-sip ang mga dilawan ngayon na siyang naging rason sa mga pagdurusa nila dati at nagpalaya sa bansang Pilipinas. Alam nyo guys kung bakit nag-away itong two giant countries dahil nagkakainggitan sila dahil ang dating most powerful country ay ang US. But now, ang nasa tuktok ay ang China. Kaya nagagalit itong si US. Kung iisipin mo, ang mga Chinese kasi napaka-hardworking nila, kaya mabilis silang umasenso. And lalong-lalo na ang mga produkto ng US ay kayang-kayang gayahin ng China. Kaya sila galit sa China. Tulad na lang ng mga branded bags nila, kayang-kayang gayahin ng China. Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Dior, at iba pang produkto. Sa mayayaman, okay lang yan. Pero sa aming mga mahirap, ay pabor kami doon sa produkto na gawa ng China. Kaya laking bagay ang China sa ating mga Pilipino. Dahil mula pa noon, ay nandyan na sila. Nagbigay ng trabaho, nagbigay ng produkto, business, that we can afford. Tignan mo naman ang Divisoria tuwing Disyembre. Nandyan nagsiksikan ang mga tao dahil napaka-affordable ng mga item o product nila. Even yung mga mayayaman at mga artista ay nandyan sa Divisoria dahil tinatangkilik nila ang produkto ng China dahil napakamura nito compared to US. Kaya wag na kayong magmamagaling at wag na kayong hipokrita na hindi nyo gusto ang China. That's it. Pati na yung mga businessman natin o mga maliliit na entrepreneur, nandyan sa Divisoria, dyan lang sila makakuha ng supplies na kayang-kaya ng budget nila upang makapag-initiate ng business nila o makapag-start sa maliliit na puhunan. Kaya sa ayaw ng China, pumunta na kayo ng US dahil social kayo mayayaman kayo. Hindi nyo iniisip yung mga maliliit nating mga kababayan na nasa laylayan. Ang iniisip nyo lang ay ang pansarili nyo. Sayang lang pagsimba-simba nyo. Ang China ay malaking tulong sa ating mga mamamayang mahirap. Kaya yung mga minions ni Lutang at ni Bangag, mahiya naman kayo.